Kami naman, sumusulat naman kami officially. Hindi namin ina-announce sa social media na, iniimbitahan namin si dating Pangulo, di ba? I mean, it's a personal letter to him, no? Ng Quadcom. So, ine-expect din po namin na yung lawyer niya, tatawagan din kami, sabihin sa amin kung makakatin o hindi. So, ngayon po kung fact of the matter is that nakakapagtaka para sa inyo na after ng ilan na imbitasyon sa dating Pangulo na handang tanggapin siya ng komite, ngayon kung kailan malino na kanselado sa panig nila, ngayon sila biglang maglalabas ng ugong na a-attend sila, sir? Yun, nagulat kami, no? The fact that we only found out from the social media na meron palang a-attend at nag-confirm ang ating dating... Although hindi po ito galing sa dating Pangulo. Ito po'y galing sa mga vloggers. I don't know, sino pa papaniwalaan? Ang alam ko, as far as the records of the Quad Committee is concerned, the counsel, the lawyer representing the former president is Attorney Delgra. In fact, naging issue pa nga yan eh. Di ba? Meron bang engagement, meron bang letter, etc., etc. So, we only listen, no? Dun sa formally has entered their appearance before the Quadcom or those that are representing our resource persons and has informed the committee, although has not physically entered this appearance yet, no? Kagaya nga yung kay Attorney Delgra, yun ang iniintay namin. But, marami pa hong hearing ito and we will expect that the former president will still attend. No? Kasi po, ito yung request ng ating mga kasamahan sa Quadcom. So, hindi ho ito yung una't huli. Panglimang imbitasyon o mahigit panglimang imbitasyon na ito na hindi po nakadalo ang ating dating Pangulo. Ngayon ho, na na-cancel, ngayon po, mahirap pong dumalo dahil na-cancel. But we only got the confirmation from the social media. So, kung ngayon na may nangyaring ganito, kung sa susunod na pagdinig ay hindi magpakita ang dating Pangulo, how will the committee treat it? I really don't know. Kasi ngayon, mahaba-haba yung oras na pwedeng mag-decide, no, ang ating dating Pangulo. No? May nakita nga kung na isang post sa social media na sa November 21 daw ay hindi daw pwede. Ano ba yung totoo niyan, di ba? I mean, basta we will send out invitations, the schedule of the Quadcom, based on our rules, based on our collective decision, we will set our hearing. And when we set our hearing, we expect that pursuant to the rules of the Quad Committee, we will send out invitations prior to the scheduled date of the committee hearing para inform po lahat ng aming resource persons na iimbitahan. Saka, bakit sa social media namin kukunin yung confirmation, di ba? I mean, kami naman, sumusulat naman kami officially. Hindi namin ina-announce sa social media na, iniimbitahan namin si dating Pangulo, di ba? I mean, it's a personal letter to him, no? Ng Quadcom. So, ine-expect din po namin na yung lawyer niya, tatawagan din kami, sabihin sa amin kung makakatin o hindi. In fact, nung nabasa ko yung reason kung bakit hindi makakaatin ng Pangulo yung last invitation namin, akala ko talaga hindi na siya mag-a-attend sapagkat sinabi niya ron sa mga reason niya na hindi siya naniniwala ron sa aming investigasyon. Pangalawa, nasabi niya na lahat dapat yan sabihin sa Senado. So, sa akin, I thought na talagang hindi na siya mag-a-attend because of those reasons.